Ito yung kay Turtle Croaky. Dinumi niya ito. Ang problema lang niya, lumulutang siya. Yes. May appetite ba siya? Or Wala. Walang Wala. appetite. You wanna find out what is the possible cause of its buoyancy problem. Mas mahirap to dahil sa kapal ng leg nito. Kakapalin lang natin. We'll just do a blind extraction. Mula muso hanggang buntot, nililinis niya ang kanyang katawan. Sa kabila ng pag-aalaga ng squirrel sa kanyang sarili, may dala pa rin daw itong panganib. Dahil ang cute na hayop na ito, isa raw sa mga pinagmulan ng di umano'y kinatatakutang Mpox. Isa rin sa virus carrier ang pangkulit. Kahit patay na, maaari pa rin itong maipasa ang virus na pwedeng pagmula ng iba't ibang sakit sa tao. Drum-drum na patay na pangilin na nasa loob. Lahat biktima ng poaching. Ang lalaki ng iba. Look at this. Sa buhangin, tanaw na ng mga batang pawikan ang kanilang magiging tirahan. Sa kanilang unang hakbang, kitang-kita ang pag-uunahan na makarating sa dagat. Pero bago pa man sila makadampi sa tubig, marami nang nakaabang. Nahihirapang mang makalangoy ang iba dahil sa lakas ng hampas ng alon. Walang sumusuko. Lalo na't ito ang simula ng kanilang paglalakbay sa napakalawak na karagatan. Malayo-layo pa ang lalakbayin ng mga batang pawikan na ito. Pero kahit marami silang bumabalik sa dagat, isa lang o halos walang nabubuhay sa kada 100 hatchling o bagong pisang pawikan. Sa kanilang paglaki, marami pa silang pagsubok na harapin tulad ng banta na dala nating mga tao. Sa Taytay, Palawan, malayang nakakasama ng mga residente ang mga pawikan. Isang tawag lang daw ni na Sharon, Empoy, Juan at Tatay Bert. Lumalapit agad ang mga ito. Sila rin ang nagsisilbing tagabantay ng mga pawikan. Sa kalayuan, may isang pawikan na nakakuha ng kanilang pansin. Noon lang daw nila nakita ito sa kanilang lugar. Halatang may edad na at hindi makalangoy ng mabilis. Sa kanyang pagdayo, tila humihingi ito ng tulong. Parang may
kakaiba sa ano niya, bungangan niya, kaya pinasundan namin. Napansin nila na may nakapalupot sa leeg at flippers nito. Kawawa. Na puluputan yung leeg niya ng ano, nylon. Pero kung sila dyan, Hindi siya hirapan siya makaano, kalangoy. May nylon. na siya, nagpayat Hirap na. May kawil siya. May sakit! kawil. Balot din ng lumot kaya mas mahirap lumangoy ang pawikan. Kung hindi matatanggal ang nylon, pwedeng malunod at mamatay ito. Malaking pagsubok ang kinakaharap ng mga pawikan sa karagatan. Sa Taytay, Palawan, isang pawikan ang namataan ng mga residenteng nanghihina at puno ng lumot. Nang linapitan, nagulat sila sa nylon na nakapalupot sa katawan nito. Ang nylon ay posibleng galing sa mga naiwang gamit ng pangisda sa dagat. Sinubukang tanggalin ni Empoy ang nylon. Nang matanggal, inobserbahan nila ang pawikan kung kaya nitong lumangoy. Pero bumagsak ito sa buhangin at halos hindi na gumagalaw. Binantayan nila ito ng halos 1 oras. Nang makapahinga, unti-unti itong umangat sa tubig at dahan-dahang lumangoy palayo. Ang mga pawikan madalas na biktima ng mabasura. Sa Davao City, may nadatnan akong pawikan na dumumi umano ng plastic. Dinumi niya ito. Ito yung mga plastic na sandbag. Parati nating pinapaalala na yung mga plastic na tinatapon natin sa dagat, nakaka-harm yan sa mga marine life natin. Pagdungaw ko doon sa lugar, may nakita kong malaking pawikan, ano? Meet Kadayawan, isang olive ridley sea turtle. Nakita raw ng mga mangisda si Kadayawan na nanghihina at papalapit sa kanilang bangka. Kaya dinala siya rito sa rescue center. Ang problema lang niya, lumulutang siya. Yes. When you first got itong si Kadayawan, ano siya, may appetite ba siya or walang appetite? Wala, as in wala, totally wala. Tapos, Ayaw kumain, so force feed. Doc Joanna and I, we want to find out what is the possible cause of its buoyancy problem. So, ang pinaka naisip namin is i-x-ray, tapos pwede natin silipin sa loob. Dinala namin si Kadayawan sa animal clinic at kinunan ng dugo para malaman kung may iniinda siyang sakit. Mas mahirap to dahil sa kapal ng leg nito. Kakapalin lang natin. We'll just do a blind extraction. Sumalang din ito sa x-ray o radiograph para makita kung may hangin o nakabara sa kanyang bituka. This is our marker, this black part. Ito yung kanyang bituka, ito yung spine niya, this is air. Yan hangin niya, no? That air shouldn't be there. Yes, no. Madalas nagkakaroon ng intestinal gas o hangin sa bituka ang mga pawikan. Sa tuwing nakakain sila ng mga foreign body sa dagat tulad ng mga basura. Pero dahil maraming taon na ang nakalipas mula nang ma-rescue si Kadayawan, mahirap nang makita ang totoong dahilan kung bakit nagkahangin ito sa katawan. Next na tinignan namin is yung beak niya, no? Pagbukas namin ganun, may masangsang na amoy. Na-realize ko na napakakapal na mineralization of calcium deposits or tartar na nag-build up sa upper and lower beak niya. Kasi nga,
artificial masyado yung pinaglalagay niya. Wala siya mga corals na inunguya, wala siya mga seaweeds na dinadaanan. So there's nothing to brush its teeth. Tinutubuan ng mga bakterya yan, kaya ang baho. Hindi normal yung smell na yan eh. Base sa resulta, normal ang dugo ni Kadayawan. Pero dahil hindi namin matukoy kung bakit lumulutang pa rin ito, mananatili muna siya sa pasilidad. Tatlo sa 7 species ng pawikan sa buong mundo ay endangered o nanganganib ng maubos. Dahil kasabay ng kanilang paglalakbay, ang buwis buhay na pagsuong sa dagat para mabuhay. Kaya makiisa tayo sa darating na World Sea Turtle Day. At tulong-tulong tayo na gumawa ng paraan para gawing payapa ang kanilang paglalakbay. Maagang nagigising ang squirrel. Mula nguso, binti, hanggang buntot, nililinis niya ang kanyang katawan. Pagkatapos, susuyurin na niya ang puno. Inangat-ngat niya ang sanga ng puno para hindi humaba ang kanyang ngipin. Handa na siyang kumain ng dahon at prutas. Sa kabila ng pag-aalaga ng squirrel sa kanyang sarili, may dala pa rin daw itong panganib. Dahil ang cute na hayop na ito, isa raw sa mga pinagmulan ng di umano'y kinatatakutang mpox. Pero, bago natin sila husgahan, alamin muna natin ang kanilang kwento. Kadalasan ginagawang alaga sa bahay ang mga cute na hayop na ito. At kapag nakawala, isang malaking problema. Dahil ang kanilang lahi, pwedeng magkalat sa kalsada at kabahayan. Gaya ng squirrel na ito na pati sa kawad ng kuryente, tumatawid. Pamilya ang turing kay Alvin. Para siyang aso kung makipaglaro sa kanyang amo na si Sherwin. 2 taon na raw niya itong alaga. Nare-recognize ni Alvin yung mga tao nandito. Lalo na yung pangalan niya nare-recognize na pag tinawag mo siya, gumagawa rin siya sounds. Pero ayon sa mga eksperto, ang squirrel pwedeng magdala ng sakit sa tao. Ayon sa World Health Organization, ang mpox ay isang zoonotic disease na nagmula sa hayop. Ang virus, posible raw na dala ng mga unggoy at squirrel na naipapasa sa tao. Sa Democratic Republic of Congo, unang naitala ang kaso ng mpox. Sa Pilipinas, umabot na sa 911 ang kaso ng mpox mula 2024. So very important mag-isolate. May mga cases tayong ni-report na matay, pero hindi sila namatay from the mpox. Namatay sila from advanced HIV. Kung tinitingnan at pinaka-reservoir ng mpox ay hindi sa unggoy kundi sa mga daga. And then of course, mga nangyaring outbreaks sa Africa, so nagkakaroon siguro sila ng interaction ng mga daga na ito, mga squirrels. Siyempre, minsan kinakain, so baka dun siguro nagkaroon ng hawaan. Ang pagpasa ng sakit mula sa hayop papuntang sa tao dahil sa paglapit at interaksyon nito sa isa't isa. Maging sa illegal na bentahan at transportasyon nito ang maaaring pagmulan ng tinatawag na zoonotic disease. Sa Palawan,
Sako-sakong kaliskis at patay na pangolin ang nasa kote ng Palawan Council for Sustainable Development. So yung lahat ng sako na yon is around 11,000 heads of pangolins. Kailangan natin magsuot ng protective gears. Ito pa na yung mga pangolin natin. So for them to get the scales, kailangan nilang tuklapin to isa-isa. Itong mga kaliskis na ito, if they're still alive, they will die out of pain. Pero yun mo, para kang tinutuklapan ng kuko, isa-isa, and these are so many. Sobrang kawawa itong mga hayop na ito. Their meat is considered a delicacy. And it's like a symbol of wealth. If you can invite your friends to a pangolin dish, that shows how your status. The scales, on the other hand, they are an ingredient of more than 500 prescriptions and some 60, I think, accepted traditional Chinese medicine products. Isa rin sa virus carrier ang pangolin. Kahit patay na, maaari pa rin itong maipasa ang virus na pwedeng pagmula ng iba't ibang sakit sa tao. Look at this! A container full of pangolin. Kalagay dito sa loob. Look at this, oh. Oh my God. So yung mga pangolin na nakalagay dito, punong-puno of different sizes, no? May mas malalaki, like halimbawa itong isang to. I'm gonna lift it up. Wow, so heavy, so huge. Itong mga pangolins na ito, no-confiscate nila, wala na scales. Pero nakatabi pa rin yung kanilang laman, just like this. Siguro, para naman ibenta yung karne. This one's around 2 to 3 kilograms lang. Sobrang liit. And yet, nasubject na siya dito sa ganitong klaseng abuse and pain and murder. Kung iisipin mo naman talaga, no, tayo yung mga tao na dapat nangangalaga dito sa wildlife. Patuloy ang mga eksperto sa pag-aaral para maiwasan na kumalat ang iba't ibang zoonotic diseases. Gaya ng grupo ni Dr. Philip Alviola, isang wildlife biologist mula sa University of the Philippines, Los Baños, Laguna. Sumama kami sa ginawa niyang pag-aaral sa mga paniki sa Mount Makiling na kilalang carrier ng beta coronavirus. Paraan nila ito para maintindihan at maiwasan ang sunod na pandemya. Oras na ng paglabas ng mga paniki. Oras na rin para magsuot ng karagdagang proteksyon sa katawan. Ganyan yung proseso. Meron silang makukuhang paniki na matatrap dito sa mist nets natin. So yun, tinatanggal nila sa mist nets, iniingatan nila na hindi mabalian or masaktan yung bats na napunta dito sa mist net. Bago kuhanan ng swab sample ang paniki, kailangan muna namin silang kuhanan ng detalye tulad ng forearm length, kasarian at edad. Kita mo, ito yung isa sa mga maliit, no? Dapat yung pag-handle mo ay hindi masyado mahigpit. Kasi napakaselan din ng mga paniking ito. Sa konting apply mo lang ng pressure, baka mamatay. Pagkatapos na maswab, agad din itong pakakawalan. Itong klase naman to, Rhinolophus arcuatus. Ito ay lalaki. Sa male. Ang paniki na ito, inoobserbahan muna ang paligid bago lumipad. At huli naming sinuri ang pinakamalaking insect-eating bat, ang diadem leaf nose bat. Pagka ganyan, gumagalaw-galaw yung ilong niya, nag-echolocate na rin yan eh. Dumidiskarte na, no? Oo, ano pang nangyayari dito? Ang lahat ng sample na kinuha sa paniki ay ipapadala sa Japan. Doon malalaman kung carrier at kung anong klase ng virus ang maaaring meron sa mga paniki. Ang resulta ng aming pag-aaral sa Mount Makiling at sa iba't ibang lugar sa Pilipinas ay unang-una dito, mga coronavirus, mga 4 or 5 klase ng mga coronavirus. So hindi pa namin alam kung ito ay nakakahawa sa tao. Hindi ibig sabihin na dapat katakutan o pusain ang mga hayop na maaaring may dalang virus.
At kung pahahalagahan natin ang mga ito, higit nating mapag-aaralan at maiiwasan ang pagkalat ng mga sakit. Maraming salamat sa panonood ng Born to be Wild. Para sa iba pang kwento tungkol sa ating kalikasan, mag-subscribe na sa GMA Public Affairs YouTube channel.